ng ating mga Bible. At ngitian niyo po yung mga katabi niyo. Sabihin niyo, mapalad ako, nandito ako ngayon. At sabihin niyo rin po sa kanya, mapalad din ako, nakasama kita ngayon. Amen. Amen. Whew. Sabi ko, sa pangalawang tayo ko dito, siguro di na ako kakabahan. Pero ganun pa din eh. Iba talaga kapag pag ang Diyos na ang kumilos sa buhay natin. Naniniwala ako may gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa ngayong umaga ito. Kaya po, simulan na po natin. Punta tayo sa Matthew 14. Buksan niyo po ang inyong mga Bible. Buksan po natin sa Matthew chapter 14. Ito. Isa sa mga sikat na story ni Jesus Christ. So, si Jesus Christ ay naglakad sa tubig. So, sa verse 22 up to 33. Sabi po sa verse 22, immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side. While he dismissed the crowd, after he had dismissed them, he went up on the mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Isipin nyo, si Jesus Christ, pinipili niya talaga mag-pray mag-isa at kahit walang kasama. Naalala ko sinabi ni Pastor Ken, ang buhay ng Kristiyano ay minsan malungkot. Pero maligaya sa puso natin. Kasi pipiliin natin na minsan hindi sumama sa mga nakasanayan natin. Yung mundo natin ang gusto party-party, pero dapat tayo na sumusunod sa Panginoon, pipiliin natin na makaniig natin ng Panginoon. So verse 24, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said. Cried out in fear. Verse 20. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. And verse 28, Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And verse 32, when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. Amen. Kaya bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, dakila sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito. Tunay po na napakabuti nyo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na naririnig namin ang salita nyo. Salamat sa pagkakataon na malaya kami nakakapagpuri, malaya kami nakakapagtipon para sa pangalan nyo. And Lord God, salamat po sa buhay ng bawat isa na kasama po namin ngayon. And I pray, Lord God, na sa umagang ito, nabuksan niyo po ang aming puso, buksan niyo po ang aming isipan at kaunawang panglangit na maunawaan po namin ang inyong naisip parating sa amin, Lord God. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ako po na bilang instrumento ninyo ay malayo sa inyo, wala akong magagawa. Kaya samahan niyo po ako at hindi ang sarili ko ang makita, kundi ang kadakilaan niyo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Inaangkin namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen. Everybody please be seated. Thank you. At bago tayo magpatuloy, Pastora, di ka namin nabati kanina dahil kakadating niyo lang. Happy birthday to you. Happy birthday po, Pastora. Ay, ang kinang daw nung mga perlas ni Pastora, tsaka hikaw, praise God. Happy birthday po, Pastora, we love you. Sabihin nga po natin kay Pastora, Pastora, we love you. 1, 2, 3. Amen. Ganito talaga sa biyaya ng Diyos na nagmamahala ng pamilya, Panginoon. Maraming salamat po. Kaya tayo po ay magsisimula na. At ang mensahe po ng ating umagang ito ay sabi sa verse 22, Jesus said, get into the boat. Ito po ang title ng message natin to. Get into the boat. Brother King, wala kaming bangka, wala kaming barko, hindi kami makakasakay. Pero ito po ang mensahe natin ngayong umaga. And bago po tayo magpatuloy, i-share ko lang. Nalaman ko po na mag-share ako ng message ngayong May 28, last month pa. Or 4 weeks before pa.
nakita ko yung schedule. So, first week ng May, si Ate Jen. Second week, si Pastor Jong. Third week, si Bishop. And last ako. Sabi ko, May 28, birthday ni Pastora. How exciting. May gagawin ng Panginoon. How exciting. So, nag-prepare ako na message. Kaya lang, the first week, sabi ko, antayin ko na lang mag-message si Ate Jen. Kukuha ko ng inspirasyon sa message ni Ate Jen. And then, may nakuha ko inspirasyon kay Ate Jen. Yung paggawa ni AA ng assignment niya, naalala niyo, kinuwento ni Ate Jen, gumagawa ng assignment si AA. At nakaupo lang si Ate Jen, sabi ni Ate Jen, kahit naghihirap si AA, hindi niya tinutulungan unless hihingi ng tulong si AA. Sabi ko, parang yun yung kailangan ko. Humihingi ako ng tulong sa Lord para sa mensahe. Pero salamat sa Diyos, by the second week, si Pastor Jong, and the third week, purihin ng Panginoon, hindi ko natapos yung mensahe. At hanggang dumaan ang buong linggo, hindi ko mapagpatuloy yung mensahe. Hindi ko matapos yung mensahe. And sabi ko, Lord, hindi kaya yung mensaheng to, pinipilit ko lang kasi yun yung gusto ko mangyari. Gusto ko makuha yung inspiration kay Ate Jeng. But this time around, Saturday na, may pinuntahan pa kami kagabi. At sabi ko, pag uwi, magme-meditate ako pag tahimik na bahay. Nung tahimik na bahay, nakaidlip ako. Nagising ako 3 o'clock. And nagpray ako ng masinsin. Salamat sa Diyos, ibinigay niya tong message nito. Kaya sabi ko, ito yung pinaka-isa sa mga sikat na story ni Jesus Christ. I think, sino dito ang hindi nakakalam na mensaheng to? Sino hindi nakakalam? Di ba alam nating lahat? So, and this is me referring to going back to the basic. Yung mga pinaka-basic yung alamin natin at nakakatuwa po, ang daming ni-reveal sa akin ng Panginoon. With that being said, meron ako nakita na 7 points na matututunan natin dito sa story nito. Excited na po ba kayo? Amen. So basahin po natin ulit sa verse 22 ang sabi po. Sabi po sa verse 22, Brother Jermaine. Immediately, he made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Dito, nung sinabing get into the boat, hindi nakiusap si Jesus Christ. Hindi rin siya nag-suggest na, oy, baka gusto nyo sumakay kayo sa mga. Hindi rin siya nag-recommend. Inutos niya sa mga disipulo niya, get into the boat. And to their surprise, alam niyo yung story, nagkaroon ng storm or lumakas ang hangin. Isipin nyo, ako po, isa sa mga leader ng kabataan before, ako pinagpe-pray ko lagi na kapag nagkahiwa-hiwalay kaming mga kabataan, lahat makakauwi ng ligtas. Why? Ayoko maramdaman na ako yung huli nilang makakasama at may nangyari sa kanilang hindi maganda. Kaya po, for example, si Mayeng po, magpa-practice ng piano, tuturuan ko siya. Pag natapos po yung practice namin, I really pray to God na makauwi siya ng ligtas. Kasi ayoko dumating sa panahon na yung magulang niya or kung sino man yung nagmamahal sa kanya, hindi mo kasi iningatan, Brother King. Pero this time around, binasa ko to. Si Jesus Christ, ang nagsabi dun sa mga tao, get into the boat. Mauna kayo kaysa sa akin. Isipin niyo lang may nangyaring masama dito, nalunod lahat. Sino ang may kasalanan nito? Si Jesus. Pero dahil Diyos siya, hindi yun mangyayari dahil alam niya. With that being said, alam niya na merong storm. Pero pinapadaan ni Jesus Christ yung mga disciples sa storm. And here is one point. Lahat tayo gusto padaanin ng Panginoon sa storm. Inaalaw ng Panginoon na dumaan tayo sa storm, hindi dahil sa dangerous, hindi dahil na pwede nating ikamatay, pero ang sabi sa Korinto, hindi tayo itetempt ng pagsubok na hindi natin kaya. We will never tested beyond our capacity. And eto po, dahil yung storm, alam natin yung mga storm. Hindi lang to bagyo. Merong klase ng storm na depression, yung emotion natin. May klase ng storm na financial. May klase ng storm na problema sa mag-asawa, yung marriage. May klase ng storm na problema ninyo sa pamilya ninyo, probably sa anak ninyo, or probably sa mga kabataan ngayon. Yung storm, yung school nila, hindi nila maintindihan yung studies nila. Yung storm mismo, yung mga kaibigan nila. There are different storms in your life
na inaalaw ng Panginoon na pagdaanan natin. And one thing na nakikita ko sa panahon ngayon, we focus too much on our problems. We focus too much na nakakalimutan natin yung ginawa na ng Panginoon sa buhay natin. We focus too much na wala pa tayong nagagawa, na i-stress na tayo sa problema natin. Laging sinasabi sa akin ni Ate Jen or pinipreach nila Kuya Harney, the problem itself is the problem. Wala kayong ibang iintindihin kundi yung solusyon dun sa problema. Pero tayo, wala pa tayong iniisip na solusyon, gigising tayo sa umaga, depressed na, or parang ayoko bumangon, ang laki ng problema ko ngayon. One time po, sa construction business ko po, yung isa ko pong tao nakabasag na salamin. So, yung lamesa na yon, nagkaroon pa ng scratch yung stand. Mamahalin po yung lamesa, 40,000. Sino magbabayad nun? E di, nasa bill ko. And gumigising ako, sabi ko, nako, saan ako kukuha ng pera to? Kino-compute ko lahat ng babayaran ng kliyente namin. Magne-negative na kami. At syempre, nalulungkot ako. Pero sinusubukan ko maging maligaya. At tinanong ko to sa mga, etong tatanong ko po sa inyo ngayon. Tinanong ko to minsan sa devotion naming music team. Pastora, dahil birthday niyo po ngayon, kayo ang tatanungin ko. Kung bibigyan ko po kayo ng 1,000,000, Pastora, tatanggapin niyo. Wala pong hook. 1,000,000, tatanggapin niyo, Pastora. Siyempre daw po. Pastora, kung tinanggap niyo 1,000,000 na yon, masisira kaya araw mo. Kung aasarin kita, si Pastora, lumalaki, mababad trip ka kaya? Maiinis ka kaya? Hindi. Si Pastora, ganito ganyan. Hindi po masisira araw niyo. Ibig sabihin, kung makakatanggap kayo ng pagpapala, magiging masaya kayo. Walang makakasira doon sa mood ninyo. No? Okay. Ngayon, Pastora, bibigyan ko kayo ng 1,000,000. In fact, gawin nating 5,000,000. 10,000,000 na, Pastora, tanggapin nyo, 10,000,000. Pero, hindi kayo gigising bukas. Tatanggapin nyo? Sagot po ni Pastora, hindi. Todo iling, hindi ko tatanggapin yan. Ayaw ko. So, Pastora, are you saying na yung value ng 10,000,000, mas mahalaga yung paggising nyo sa umaga kesa doon sa 10,000,000? Bakit kaya ang mga tao gumigising na parang hindi ganun ang pakiramdam nila? Bakit kaya ang mga tao gumigising na parang trabaho na naman, Monday na naman? In fact, ako personally, ganyan ako dati. Pag Monday, yung tapos na yung weekend mo, nakapag-outing ka na, pagdating ng Sunday, worship, tapos Sunday magpapahinga, gigising ka na Monday, back to reality. Back to reality. Isipin nyo yung realidad nyo dun sa trabaho. Pero ang realidad ng Panginoon, yung mapaligaya niya tayo, bigyan niya tayo ng kapayapaan na nagbubuhat sa Kanya. And sa mga storms natin, there are two types of persons na nakaka-survive ng storm. Number one is those who are survivors. Yung mga survivors, yun yung, alam mo, nakakita kayo sa mga bagyo, lahat na ng kalidad, ng calamity na dumaan sa kanila, nagsusurvive sila. Yun yung mga, kapag tinanong mo, tapos shinare mo yung problem mo sa kanila, nag-away kami na ano, yun lang problema mo, yung problema ko nga na nilagpasan ko, ganito, ganyan. They are survivors. And number two type of person is they are the student of the storms. Hindi lang nila hinahayaan na dumaan yung storm sa buhay nila. Sinisigurado nila na may natutunan sila sa storms nila. Kaya tayo po, ang sabi ni Bishop Greg, from cradle to grave, I am a student of life. Mula nang ipinanganak ako hanggang sa ikamatay ko, magiging estudyante ako ng buhay. Kaya tayo po, ang gusto ng Panginoon, lagi tayong matuto araw-araw. Lagi tayong magbago araw-araw. Kaya niya tayo inaalaw, Jesus allowed the disciples to pass through the storms is because He loves them so much. Brother King, mahal tayo ng Panginoon, kaya gusto niya tayo magkaroon ng problema. Opo, gusto ng Panginoon na nagbabago tayo araw-araw. Kasi kung wala tayong problema, ang sabi ni Bishop last week, kung ayaw niyo ng problema, wag na kayo umattend next week. Sabi ko, baka walang umattend next week. Ayaw ng problema. Walang makikinig ngayon. Pero salamat sa Panginoon. Gusto niyo ng problema, gusto niyo na magbago, na andito ka ngayon, purihin po natin ang Panginoon. God wants to change you from glory to glory. At ipagpatuloy po natin ang ating verse. Ang sabi po sa verse 23, and after He had dismissed the crowds,
He went up on the mountain side by himself to pray. Later that night, he was there alone, verse 24, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Verse 25, shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. Ito po yung second point na nakita ko. Shortly before dawn. Before dawn, bago mag-umaga, Jesus went out to them walking on the lake. Number 2 point na gusto ko po maunawaan natin. God's timing is designed for you to trust Him. God's timing is always perfect. Natutuwa ako kanina kay Ma'am C habang nagpe-pray yung praise and worship after praise and worship. Sabi ni Ma'am C, Lord, I surrender to you all. Lord, I surrender to you all. Lord, I surrender to you all. Imagine niyo po itong disciples na to, yung bangka nila, gumugulo na, naghihirap na sila, and before dawn pa dumating si Jesus Christ. Isipin nyo, si Jesus, pinadala tong mga disciple na to, daanan nyo yung bagyong yan. Pero, 12 na ng gabi, kayo po, 12 na ng gabi, nasa bagyo kayo, nasa storm kayo na buhay nyo, nasa problema kayo. Anong gusto nyo mangyari? Di ba? Usually, Lord, gusto ko na masolusyonan to. Lord, gusto ko na mawala tong problema to. Pero si Jesus Christ, dumating siya before dawn. From 12 to 1 to 2 o'clock to 3 o'clock. 3 o'clock, probably 3 oras na nasa bagyo kayo, napakatagal po nun, naniniwala ako. Kayo nga po, pag mag-isa na walang kausap, tapos nade-depress, parang sobrang bagal ng oras. Ito pa kayang numato. And Jesus is letting them do that. Tatandaan po natin, God's timing is always perfect. Laging perpekto. Ang hindi lang po maganda sa atin, tayong mga tao, minsan yung timing natin, yun yung gusto nating masunod. Tatandaan po natin, dito sa story na to, kapag po tayo nasa problema or meron tayong pinagdadaanan, ang usual na respond natin, ma-comfort tayo, di ba? Pero dito sa sitwasyon na to, mga 12 o'clock, 1 o'clock to 3 o'clock, kung gusto ng Panginoon na ma-comfort sila, late na siya. Kasi mag-uumaga na eh. Mawawala na yung problema. Kumbaga, yun po yung nakikita ko. If God wants us to comfort, He is late. But if He is teaching us a lesson, He will allow us to pass through those trials. Kaya po tumatagal yung problema natin, not because God wants us to be depressed, malungkot, sa anxiety. Ang gusto ng Panginoon, matuto tayo na kahit anong sitwasyon ng buhay natin, magtiwala tayo sa Kanya. Kahit anong sitwasyon ng buhay natin, magtiwala tayo sa Kanya. Kahit nag-apply ka ng trabaho, hindi ka tinanggap, hindi yan para sa'yo. Ang sabi ng Panginoon, may mas maganda para sa'yo. Naalala ko po, sa devotion naming music team, merong pong 3 klase ng pintuan. So, isa pong klase ng pintuan, wala to sa outline, Brother Jermaine. Isang klase ng pintuan, yung manual, usually, kagaya niyan, bubuksan mo, hilain mo. Yung iba may doorknob. Ang ganitong klase ng pintuan po, kailangan natin ng effort natin. Kailangan natin ng lakas natin. Tayo ang magbubukas, tayo ang mag-open, tayo ang tutulak, tayo rin ang magsasara. And usually, kapag hindi natin kaya buksan, pinipilit pa natin. And kahit anong effort natin, hindi yan magbubukas at napapagod tayo, pero hindi yun ang pinto para sa atin. And this second type of door is the revolving door. Usually, nakikita po natin to sa hotel. So, ang kagandahan po sa pintuang to, hindi kayo mag-e-effort. Kailangan nyo lang maglakad. At iikot. Ang kailangan nyo naman dito, timing. Kailangan nyo antayin yung tamang timing para pumasok. Kasi, kapag sablay ang timing nyo, pwede kayong maumpog. O kaya naman, pag sobra kayo sa timing, pumasok kayo, hindi kayo agad lumabas, tadan! Babalik kayo sa pinanggalingan nyo. So you need to trust God in His timing. And the last type of door is the automatic door. Ito, nakikita nyo na to sa mga mall. Pero ang kagandahan dito, wala kayong effort, wala kayong timing. Ang kailangan nyo lang, you just have to show up and it will open for you.
You just have to be in front of it and it will be opened unto you. Kaya ako naniniwala ko, lahat po na naandito ngayon, yung pintuan nyo pabukas na. Because you showed up today, kahit ano man ang pinagdadaanan ninyo, you showed up today, and that is faith in God. Naniniwala ko, iba sa inyo, merong pinagdadaanan, pero nagtitiwala kayo, instead of manatili sa bahay, paano ko susolusyonan to? Kailangan ko pumunta kay pare para magpatulong dito. Kailangan ko maghanap ng trabaho ngayong linggo. Hindi, pinili niyong katagpuin ng Panginoon ngayong umagang ito. Because you are trusting in God's timing. At lagi po nating maalala, He is always with us. Gustong-gusto ko itong basahin tong part na to sa Mark chapter 6. Brother Jermaine, can we open Mark chapter 6? And immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida. Ngayon, pinauna ng Panginoon yung mga disciples niya while he dismissed the crowd. After leaving them, he went up on a mountainside to pray. Next verse. Later that night, the boat was in the middle of the lake and he was alone on the land. 40. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Ito po yung nakakatawa dito sa story nito. Hindi ko po ito nakita sa Matthew eh. Sabi ko kanina, we have to trust in God's timing. Pero ang sabi po dito, naalala nyo nung last preaching ko, yung the Sea of Galilee, di ba sabi ko, kung merong bagyo from this shore to the other side of the shore, automatic makikita nyo. Kasi 21 kilometers lang yung geography nun eh. So with that being said, si Jesus Christ, pinauna niya yung mga disciples niya. And I am sure at this moment, he saw the disciples straining at the oars. Kitang-kita niya yung mga disciples niya, hirap na. From 12 to 3 o'clock. Hirap na yung mga disciples niya. Kaya niyo yan. Go! You can do it. Because the wind was against them. So yung timing ng Panginoon, ito po nakita ko, hindi porket etong mga disciples na to pagod na. Hindi porket hindi nila kasama si Jesus Christ at hindi porket na hindi nila nakikita si Jesus Christ, it doesn't mean Jesus is not looking at you. It doesn't mean God doesn't know what you are going through. It doesn't mean that He is not with you. Alam ng Panginoon yung pinagdadaanan nyo ngayon, huwag kayong mag-alala. Alam ng Panginoon yung gusto nyo mangyari sa buhay, huwag kayong mag-alala. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. And kahit ano po ang gawin natin, yung pakiramdam natin, minsan po yun yung nagiging downside ng emotions natin or yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. So I'm gonna share this story one time. Nag-pray po kami ni Sister Vilma and Sister Naina. At 3 po kami nananalangin dito. At yung dalawa naman po talaga, puspos na. Naiyak talaga. Oh, Diyos, tagal. Tapos si Sister Vilma lumuhod na, tagaktakan luha. Tapos si Sister Naina naikot-ikot na dahil talagang yung feelings nila, yung emotion nila sa panalangin nila. At ako po, at that time, nakatayo lang. Sabi ko, Lord, bakit hindi ko ba kayo maramdaman? Sila lang ba nakakaramdam sa inyo? Or feeling ko, nahihiya ako dun sa dalawa. Baka isipin nila, ano ba si Brother King, kami dito, puspos na siya, wala man lang ginagawa. Nakatayo lang, wala man lang emosyon. At sabi ko, kailangan ko bang i-fake? Kailangan ko bang magpanggap na para lang matumbasan yung ginagawa nila? Sabi na, ang inisip ko, magiging ipokrito ako kung gagawin ko yun. So, ang mensahe sa akin ng Panginoon na umagang yon, hindi mo kailangan magpanggap na umiiyak para lang tumbasan ang ginagawa nila. Ang tatandaan nyo, kapag alam mo yung tama at hindi mo ginagawa, yun ang tunay na ipokrito. Kaya tayo po na naandito ngayon, alam nyo na kailangan yung katagpuin ng Panginoon. Naandito kayo at para purihin ang ating Panginoon. Kaya pupurihan po natin siya, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, minsan din naman po sa buhay natin, kapag ang timing ni Lord natatagalan tayo, minsan po kumikilos na tayo ng sarili nating paraan. Actually, hindi lang minsan eh. Mayroon akong pagkakataon, kumilos din ako mag-isa. And kunwari, nag-start kayo ng business. Mga 3 months na, hindi pa rin nagbo-boom. 3 months na, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, wala pa rin nangyayari.
1 week na, 1 month na, hindi pa rin gumagaling ang yung karamdaman. 3 months ka na nag-aantay dun sa pinag-applyan mo, hindi pa rin. And Lord, you're gonna doubt God. Minsan mag-aalinlangan tayo, and that's the next point of this. When we start to doubt God, there are two sides of doubt. Minsan, yung doubt natin, when you start yung what if. Pag nagda-doubt na tayo sa Panginoon, eto ba para sa akin? Kagaya ko po, pag nung sinabi ni Bishop or nila Ate Jan, nila Brother Bernard, magpipreach ka sa Sunday, eto ba para sa akin? Para sa akin ba talaga to? Tapos, isang buwan ako nagpre-prepare na mensahe, hindi ko matapos. Para sa akin ba talaga to? Kaya yung inaabangan ninyo na pagpapala, para sa akin ba talaga to? Yung inaantay ko pong kliyente from US, para sa akin ba talaga yon? Yung pagiging virtual assistant, para sa akin ba talaga yon? Yung what if natin, nagiging turn sa kahinaan natin. What I'm trying to tell you is there are two sides of doubt. It's either hayaan nyo na ma-down kayo doon sa pag-aalinlangan nyo, or yan ang gamitin yung strength para magpatuloy kayo. Naalala nyo po ang last message ko, you are attacked because you are important. If you are doing something right, the enemy will always try to do it from you. The enemy, kaya kung naaantala yung pagpapala nyo, that is a sign na malapit na kayong makascore. Kung natatagalan ng inaantay nyo, that is a sign that you are doing something right in your life. You might be doing something special na gustong-gusto ng Panginoon, you're gonna get this right, my son. You're gonna get this right, my daughter. Ang alam ng Panginoon kung para sa inyo yan, ipagpatuloy ninyo. So when you doubt, papasok na yung thoughts na parang ayoko na. Or minsan nga, hindi nyo pa sisisimulan eh. Nagda-doubt na kayo eh. Tatandaan niyo po, if the price of trying is too high, do not wait for the price of regret. If the price of trying is too high, masyadong magastos tong business na to. Nakakapagod na yung anak ko, pagod na ako, i-reach out siya. Nakakapagod na makipag-away sa mister ko, sa misis ko, pagod na ako. Ayoko na mag-try i-reach out ka, humihingi naman ako ng sorry, hindi ako pinapatawad. Ayoko na mag-business, sobrang dami na ayoko mag-aral ng gantong kurso kasi 5 years nakakapagod. If the price of trying is too high, don't wait for the price of regret. Huwag niyong intayin na pagsisihan nyo na hindi nyo sinubukan. Kasi, tingnan nyo po to. Kapag may sinubukan po kayo isang bagay at nag-fail kayo, after you fail, you're gonna move on. Later in time, makaka-move on kayo, mag-heal din yung disappointment ninyo. Pero kapag nag-regret kayo, pag nagsisi kayo, hindi kayo makaka-move on. Kasi hindi nyo na mababalik yung pagkakataon na dapat sinubukan nyo yung pagkakataon na yon. Hindi nyo na makukuha yung pagkakataon. Dapat pala sumali ako ng music team. Dapat pala nag-aral ako ng piano. Hindi nyo na mababawi yon. That's why, kung ano yung may pinapagawa sa inyo ng Panginoon, you have to continue doing it. Naalala ko yung isang story ni Pastor Ken. So, merong isang preacher. As he was preaching, merong isang tao sa back row. Hindi po si Pastor Ken yung nagpipreach nito. Pero merong isang tao sa back row habang nagpipreach yung lalaki. Iyak nang iyak yung tao doon. And he was wondering, ano kayong pinagdadaanan ng lalaking to? For example lang, si Brother Noel lang nakikita ko dito. Kunwari, iyak nang iyak si Brother Noel. Tapos ako yung preacher. Iniisip ko, ano kayong pinagdadaanan niya? Bakit kaya siya iyak nang iyak? At yung itsura ng tao, lingon siya ng lingon, hindi mapakali. So, sabi ng pastor, after ng service na to, kakausapin ko yung lalaki na yun. And after na service, nawala yung lalaki. So, the next week, inaantay niya yung lalaki, hindi dumating yung lalaki. Then the other week, dumating yung lalaki. At umiiyak ulit. Sabi ng pastor, kung talagang kailangan niya ako, siya na lang ang lalapit sa akin. So, here's the story. Lumapit yung lalaki at umiiyak siya. Sabi ng pastor, bakit ka umiiyak tuwing nagpe-preach ako? This is the second time around I saw you cry. Hindi ka lang umiiyak, humahagulgul ka. Nable-bless ka ba sa pinipreach ko? Sabi ng lalaki, hindi po.
Ang totoo po, kaya ako umiyak kasi nagsisisi ako. God wanted me to do something na hindi ko ginawa. At nilabas niya yung plano ng church. Kaya ako umiiyak kasi the whole time na nakikita ko yung church, yan yung vision na ipinakita sa akin ng Panginoon. At binuksan niya yung plano, lahat ng dimensions, yung itsura, parehong-pareho. At iniisip nung pastor, ginawa mo lang siguro yan nung umattend ka dito, tapos umuwi ka for 2 weeks, ginuhit mo yung plano. But to his surprise, even the details of his office are exactly the same na itinayo. Hindi yun nakita nung lalaki nakaupo kasi hindi siya pumasok sa likod. What am I trying to say to you? Huwag niyong antayin yung price ng regret. Pag may pinapagawa sa inyo ang Panginoon, gawin niyo na. Pinapasali kayo sa ministry, gawin niyo na. May pinapagawa sa inyo ang Panginoon, you have to share to someone. And mayroong isang lalaki, kailangan mo patanggawin. Gawin mo na. Huwag ka na magunos dili pa. Kung gusto niyo po sumali sa ministry, kausapin niyo lang si Sister Naina and si Brother Aris. They will put you in the path para po maglingkod sa Panginoon. Sinisigurado po sa inyo, hindi kayo magsisisi sa paglilingkod natin sa Panginoon. Tatandaan niyo po, pag po nagda-doubt tayo, tinuro ko to sa mga kabataan dati. Ang tao, pag nag-isip ganito, may 2 klase. Isang loser at saka isang winner. Ang loser, ganito mag-isip. Posible po yan. Kunwari, may inutos ako. Renzo, gawin mo nga to. Ikaw nga mag-design nitong bagong drum kit natin. Ang isipin ni Renzo, kapag talunan mag-isip. Posible po yan, pero mahirap. Pero kung talagang nagtatagumpay kayo sa Panginoon, ganito po ang mindset. Sa lahat po ng pagdadaanan ninyo na nakikita nyo po na mahirap, ang isipin nyo, mahirap pero posible. Yung isa, pag nag-isip, posible yan pero mahirap. Pag nagtatagumpay, ang sagot, mahirap yan, pero posible. Dahil kasama ko ang Panginoon, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya, eto po si Peter dito sa pagkakataong to, hindi naman po siya naglakad sa tubig because he knows that he can walk in the water. Yung precipice po ng faith niya, hindi po dahil sa kakayanan niya. Pero, naandun po siya sa possibility. Anong sabi niya? Lord, if that is you, let me come to the water. Sabi niya, Lord, if, what if? Hindi dahil sa kakayanan niya, doon sa posibilidad na pwedeng mangyari. If that is you, let me walk on the water. Let me come to you. Ang sabi ni Jesus, come. So dito po tayo sa 4th point. Sabi ni Jesus, come. Pag isipin niyo po, minsan tayo nagpe-pray, tapos ang ibibigay sa'yo, isang sagot lang. Come. Di ba, ako po, yan, kaya ko po shinare yung story po nung outline. At inabot ako ng 1 buwan. Dahil ang totoo po, nag-aalinlangan ako na tumayo po ulit dito sa unahan. Until last week, kinausap kami ni Bishop. At salamat po kay Brother Bernard, isa po sa ginamit ng Panginoon para ipaalala kay Bishop. Si Brother King, tinrain niya ni Pastor Kenneth kasama si Ate Jen. So, dahil nga po, wala na si Pastor Ken, personally po, nahihirapan ako mag-continue, especially tanggapin yung hamon dahil wala po yung mentor natin. Pero with that being said, nagda-doubt ako. At lagi ako nagpe-pray sa Panginoon. At ang sabi lang ng Panginoon, come. Habang binabasa ko to, come. Lagi yung tatandaan. Pag may pinagawa sa inyo yung Panginoon, kahit mukhang simple at malaki yung proyekto nyo, tas simple lang yung binigay niya na salita sa inyo, gawin nyo, hakbangan nyo. Kasi yun lang ang inaantay ng Panginoon. Minsan kasi, Lord, bigyan nyo ako ng sign. Kagaya ko po, Lord, bigyan nyo ako ng sign kung talagang para ako dito sa preaching na to. Lord, bigyan nyo ako ng sign kung kailangan talaga magsalita. Pero walang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Yung senyales na pinapagawa sa iyo ng Panginoon, yun na po ang sign na kailangan nyo. Wala tayo sa proyekto ni Noah. Si Noah kasi meron siyang project sa Panginoon na kailangan niyang gumawa ng baka. Yun talaga detalyado. So gumawa ka ng kahoy, ganito kahaba. Kailangan ganito kataas. Ilan ang kwarto para sa mahayop. Yun yung detalyado. Pero tayo po, na inutusan ng Panginoon, sinabi, gawin mo agad. Wala nang detalye. Pag sinabi ng Panginoon, etong kapatid na to, pakainin mo. Lord, anong papakain ko? Sinabi ng Panginoon, pagpalain niyo tong tao to. Lord, magkano yung ibibigay ko?
Sinabi ng Panginoon, maglingkod ka. Lord, anong ministry ang kailangan kong salihan? Kakaantay mo at kakatanong mo, hindi yan darating. And one time po, ako po, I'm gonna share this also. Merong isang kapatid, may sakit noon. At nanonood kami ng broadcast ni Bishop Greg sa Revival. At yung taong yun may sakit. At ang sabi ni Bishop Greg, ikaw na bilang isang Kristiyano, matuto ka mag-lay hands sa kapatiran. Matuto ka magpagaling ng tao. At yung puso ko talaga man nahihipo. Sabi ko, eto ba yung pagkakataon na saktong-sakto na kailangan kong pagalingin tong taon to? Lord, kung talagang pagagalingin kong taon to, give me a sign. Tatawanan niya ako. Ang sinabi ko sa Panginoon, kung talagang papagalingin ko tong taon to, malaglag tong butiki na nasa taas namin. And true enough, hindi siya nalaglag. Tapos binabasa ko to ngayon. Hanggang ngayon, nagsisisi ako na sana ginawa ko yung pagkakataon na yun. Pero dahil probably hindi ko yun ginawa for this exact moment na maalala ninyo na kahit si Brother King not walking perfectly, but still trying because that is the grace of God. Kaya kayo po, pag may pinagawa ang Panginoon, gawin ninyo. Hindi po kayo magsisisi. At hindi rin naman tayo susubukin ng Panginoon sa hindi natin kaya. Lagi po natin tatandaan yun. At pupunta na po tayo. That is point number 4. So, pupunta na po tayo sa highlight ng story. Ito na yung pinaka-exciting. Ito po yung tuwang-tuwa ako kaninang madaling araw nung binabasa ko to. Sabi ko, Lord, I am so amazed and I'm so excited to share this part. Kayo po ba excited na sa part na to? Ito yung part na naglakad si Peter sa dagat. And ito yung sikat na part. Hindi lang si Jesus Christ yung naglakad, pero si Peter naglakad. So sabihin niyo po sa katabi, excited na ako marinig to. Yeah. So ito na yung highlight ng story. Peter walked on water. Sa Matthew chapter 14, hindi po sinabi kung gaano katagal or gaano kabilis. Ako po nung binabasa ko to dati, feeling ko naglakad si Peter, mabilis lang. Siguro mga 5 steps kasi nalaglag ka agad siya. Pero ngayon, nung binasa ko to, Brother Jermaine, pwede pa pakibasa sa pakabuksan ulit sa Matthew 14. Ayan. But atras pa tayong konti. Ayan. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Feeling ko maikli lang to. Pero iniisip ko, siguro from sa pader na to hanggang sa pader, hindi pa rin enough eh. Bakit? Kasi yung mga disciple, sa story, hindi nila nakilala si Jesus Christ eh. So ibig sabihin, kung sa distansyang to, doon sa tinatayuan ni Brother Ben ngayon, hindi pa ganun kalayo. Kailangan malayo up to the point na hindi ko makikilala si Jesus Christ. Nakilala lang naman nila si Jesus Christ nung nagsabi na si Jesus Christ, don't be afraid, it is I. 'Di ba? So, ibig sabihin, si Peter naglakad na napakalayo. Ako nga po, kung si Sarah, hanggang doon sa pader na yun, maglakad sa tubig, manghang-mangha na ako eh. Sabi si Sarah, nakapaglakad ng ganun kalayo sa tubig. Pero, ang nakakatuwa dito, nung naglakad si Peter, sa verse 30, ang sabi, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sing, cried out, Lord, save me. Verse 31, immediately Jesus reached out his hand, caught him. You of little faith. Hindi niyo masundan. Imagine niyo si Peter naglakad ng tubig, naglakad sa tubig, tapos sasabihin ng Jesus Christ, ang hina ng pananampalataya mo. Gumawa na ng milagro yung tao, ang hina pa rin na ng pananampalataya mo. Ini-imagine ko, kung ako si Peter, naglakad, Lord, nandun si Judas dun sa barko. Siya yung little of faith. Naisip niyo yung sa classroom, kunwari kami ni Renzo, dinadaldal ako ni Renzo, tapos nakita ako ng teacher namin. Tapos ako yung pinagalitan, siya yung may kasalanan, hindi ako. Feeling ko ganito si Peter sa puntong to eh. Lord, yung mga disciples natin doon, hindi nila kaya yung ginawa ko. Ako nagawa ko to, pero little ang faith ko. So I am asking God kaninang umaga, if ito yung little ang faith, paano kami?
na hindi namin kaya maglakad sa tubig, na hindi namin nagagawa. Paano kami na hindi pa nakakabuhay ng patay? Napakaliit ng faith na, ibig sabihin pa, wala kaming faith, hindi ba kami maliligtas? No. If that is little of faith, sabi ko, Lord, ano ngayon ang big faith? Ano ngayon ang malaking pananampalataya? Naalala ko yung isang story. Meron lang isang taong tinawag si Jesus Christ. Oh, what great faith. Sa Capernaum, si Centurion. So puntahan po natin sa Matthew chapter 8, verse 5 to 10. Ito, the faith of Centurion. When Jesus entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Verse 6, Jesus said to him, shall I come and heal him? Tinatanong ng Panginoon, kailangan ko bang pumunta doon para pagalingin siya? Ang sabi ng centurion, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. Next verse, for I myself am a man under authority, with soldiers under me, I tell this one, go, and he goes, and the one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was always amazed. So parang si Jesus, wow. Yung emoji na, oh. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. So in parallel, si Peter nakapaglakad sa tubig, little ang faith. Etong isa, walang ginawa, humiling sa Panginoon, great faith. Ano yung pinagkaiba nila? Ako, ang pagkakaunawa ko noon, kapag may nagagawa na akong kahindik-hindik at kagilagilalas na nakakapagbabago ng buhay ng ibang tao, yun yung masasabi ko na, King is a great man of faith. Si Brother King, madaming ginagawa sa Panginoon. Pero hindi pala. Ito yung isang example. So ano po yung pinagkaiba nila? Etong isa, yung little of faith, ang sabi niya, God, if you are truly God, let me come to you. Ang sabi ni Lord, come. Pumunta. Pero itong isa, ang sabi, Lord, hindi nyo kailangan pumunta. Just say the word. You just have to believe in His word. And that is great of faith. Hindi niya kailangan kumilos sa buhay mo ng sobra-sobra para lang paniwalaan na meron kang pananalig. Kailangan mo lang magtiwala sa salita ng Diyos. And faith cometh by hearing and hearing the word of God. Etong isa, kumilos, at ito po yung pangalawang point, sixth point na gusto ko matandaan. Keep your eyes on Jesus. So, etong isa, tatandaan nyo, gumawa na ng milagro sa buhay niya. Gumawa na ng kakaiba. Little faith pa din. Pero, eto po, puntahan po muna natin ngayon. Sino po dito yung may hinihiling sa Panginoon ngayon? Taas ang kamay. Amen. Yan. Sino po dito, yung kapag may hinihiling sa Panginoon, puspos pa talaga. Yung talagang todo worship, Lord. Luluhod pa. Tapos, gigising sa madaling araw, magpe-pray. Minsan nga, pinagfa-fasting pa eh. Pero tingnan ito si Peter. Hindi tayo nalalayo kay Peter. Pag humihiling sa Panginoon, nakatuon lang sa Kanya. Lord, kung ikaw talaga yan, papuntahin mo ako. Pero si Peter, nung pinagbigyan ng Diyos, nawala, ang sabi, lumingon siya sa hangin. Lumingon siya sa mga waves. So tayo po, alam ko, wala na dito nun. Pero kapag pinagpala kayo, huwag niyong tatanggalin ang mata niyo sa Panginoon. Kasi baka lumubog kayo. Kapag ba natanggap niyo na ang prayer niyo ngayon, kapag natanggap niyo na lahat ng hinihiling niyo, kapag binigay ng Diyos, sigurado ba kayo na hindi kayo aalis sa Panginoon? Sabihin niyo, sigurado ako sa Panginoon ako tutuon. Amen. Lagi po natin ito ng puso't isipan natin sa Panginoon. Kasi, tingnan niyo po to. Yung kay Peter, naglakad sa tubig, ang sabi, little faith. Tayo po, hindi masusukat ang kabanalan natin, hindi masusukat ang pananalig natin kahit ano ang ginagawa. Kahit ako po, bilang isang tao, na ang daming ginagawa sa church
na nagli-lead ng music team, nandito po ngayon nagpipreach. Hindi po itong batayan ng pagiging righteous ko. Ang batayan po ng pagiging righteous ko, number 1, si Jesus. At kahit ano pong gawin natin, ang batayan po ng ating pagiging mabuting tao is if everyone around you is being blessed of what you are doing. Lagi ko paalala sa worship team, worship is not what you do inside the church. It's what you do every day for God. Knowing that He knows what you are doing. Knowing that He is seeing you in what you do. Knowing that, sabi nga ni Ma'am C, lagi natin piliing mabuti. Pag may nakasagutan ka, lagi nating piliing mabuti. Kung may gusto kang gawin, may nakaalitan ka, lagi nating piliing mabuti. Kasi ang pagmamahal po, love covers all sin. At ganun po ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, kinover niya po tayo. Kaya po, pupunta na tayo sa last part po. Last point. Ito po ang last point natin. Grace. So, Brother King, anong kinalaman ng grace dito? So, tingnan niyo po ito. Ito yung scenario. Si Jesus Christ, nasa malayo, si Peter naglalakad sa tubig. Pero, nung lulubog na siya, immediately, hinawakan siya ng Panginoon. This is why grace is very important. Ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, Brother Jermaine, you are saved by grace through faith. It is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Tingnan niyo po si Peter, Kung nagpatuloy si Peter na naglalakad, ibig sabihin, kaya niya gawin yon, hindi nakasama ang Panginoon. Pero pinick up siya ng Panginoon, and that is grace. Kailangan natin ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. You cannot continue serving the Lord without knowing the master of the plan. Kailangan pa rin natin, kahit ano pa, you are saved by grace through faith. Kung wala tayong pananalig sa Panginoon, walang silbi. Pero kahit may pananalig tayo, kung hindi naman para sa Panginoon ang pananalig natin, walang silbi. Kung hindi binigay ng opportunity ang Panginoon sa atin para ipaabot ang grasya, ewan ko kung naandito po tayo. If not for Pastor Ken, wala tayo dito. If not for Bishop training Pastor Ken, wala tayo dito. But most of all, if not for the person in this cross na nag-train kay Pastor, kay Bishop, sa lahat ng nandito sa leaders ng church natin, wala ang pagmamahal natin sa bawat isa dito sa simbahang ito. Naniniwala ako, pag naunawaan natin to, kasi kung si Brother King, ang sabi nga ni Sister Imelda dati, si Brother King, yabang na yabang ako dati dyan. Kahit anong gawin ko, yung talent ko para sa Panginoon, without explaining, ang yabang ko. Pero because of grace, nakita ni Sister Imelda ang pagbabago. Because of grace, I will never be walking perfectly in the sight of you. I will never be walking na lagi akong tama sa inyo. But it is because of grace that God saved us. It is because of grace na minamahal tayo ng Panginoon. Kaya po sa aking pagtatapos, lagi ko naalala ang story po na to, na lagi nating iasa sa Panginoon ang lahat po ng gagawin natin. Not just because you are here, not just because na naglilingkod tayo sa Panginoon, that is enough. Kaya ang natutuwa talaga ako sa sinabi ni Ma'am si kanina. I surrender. Lord, I surrender it all. I surrender it all. Kaya po, may I ask everyone to stand up. At sa mga tao po na may inaasahan or nangingusap sa inyo, Panginoon, naniniwala ko nangangusap sa inyo, Panginoon. Maaring gusto nyo maglingkod, maaring may pinapagawa sa inyo ang Panginoon, pero hindi nyo alam kung paano magsisimula. And you need just a little faith. You have to get into the boat. You have to move forward. And most of all, you need His grace. Kaya tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, dakila sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa umagang ito, habang naririnig namin ang mensahe ninyo, mapalad po ang nakikinig, pero mas mapalad ang nagsasagawa. And I do really believe that change is coming into this community. Change is coming, Lord God, sa buhay ng bawat isa.
Naniniwala ako na merong mga businessman na magiging successful sa kanilang field. Naniniwala ako na broken marriage will be fixed. I don't know who am I talking to, but naniniwala ako na hinihipo mo ang puso nila. As we are reaching for your throne, you hold the life in your hands, Lord God. Ang buhay po namin, sinusurrender namin sa iyo, Lord God. Kaya sa aming katahimikan, lagi ka namin maalala. At sa aming kaabalahan, ikaw pa rin ang lagi naming maalala. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat pagkakataon ng buhay namin. At tinuturuan nyo kami araw-araw. Kaya I pray in the name of Jesus na lahat na nakakarinig ito ay isagawa, Panginoon, ang buhay ninyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po, maitaas po natin, pupunta na po tayo sa ating susunod na gawain. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Amen. Kung may pinapagawa po sa inyo ang Panginoon, isa po sa pinapagawa sa atin ng Panginoon ay ang magbigay at magkaloob sa Kanya. Kaya po, itaas po natin ang ating mga sobre na nais po natin ipagkaloob sa ating Panginoon. Amen. Tayo po'y mananalangin. O Diyos, aming Ama, dakila sa lahat, Lord God, sa mga tao po, Lord God, na ginagamit nyo para pagpalain po ang simbahang ito, Lord God. Lagi naming maalala, hindi po yung blessing namin ang kailangan ng simbahan, but instead, we need you, God. We need you in our life more than we will ever ask. We need you more than every day, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Pagpalain niyo po ang bawat isa na higit sa inaasahan. Sa mga taong hindi po makakapagkaloob ngayon, naniniwala ako, Panginoon, nakikilos ka sa buhay nila at pagpalain niyo po sila ng kahindig-hindig at kagilagilalas, Lord God. As we come to you, kagaya po ni Peter, we will come to you if you say it will, Lord God. Maraming salamat po at inakin ko ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen.